obligado ring dumalo sa pagdinig ang chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa BICAM report ng 2025. Bukod kay Congresswoman Kimbo, ipinag-utos din ng SC na dumalo ang Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Duterte fan base is one of the most loyal and the strongest fan bases I've ever seen in any political arena, both in the Philippines and worldwide. It's very rare for political people to have this loyal supporters. Marcos supporters aren't that loyal or aren't this many as the Duterte supporters. It is very safe to assume that Marcos even won the presidency because of DDS, because of the Duterte supporters. It's very impressive to see how strong and how loyal a fan base the Dutertes have, despite all these negative press. It is really worth observing. Rodrigo Duterte was the best president Philippines had. He cleaned the streets. That's what we need, people like him. All right. Alright, welcome back to my channel mga guys. And samahan niyo po ako dito sa mga bagong balita. Oy, shoutout dyan sa PCO. Itong si Claire Castro na kilering. Nagkabuhol-buhol na po siya sa kanyang mga palusot mga guys. Huwag niyo kami bulahin dyan. The fact remains na itong si J. Ruiz po ang nagrepresent po sa isang kumpanya na tumanggap po ng 206 million. Yan ang endpoint dyan. Huwag na kayong masyadong magpalusot. Kasi nagmumukha lang kayong mga fake news eh. Ang yabang nyo pag gumagawa kayo ng panukala para kontra din sa fake news. Tapos ngayon hindi nyo itutuloy. Bakit hindi nyo itutuloy? Dahil nangasupalpal kayo? Dahil hindi nyo ma-identify yung mga binabanggit nila daw ng mga troll armies mga guys. Patunayan nyo yung mga sinasabi nyo troll armies. Patunayan yung mga bayarang vlogger. Patunayan nyo kung sino nagbayad. O, di ba? Yun nga mga guys, ang latest dyan sa PCO, no? Puro talaga sila palusot, lalo na itong si J. Ruiz. Kailangan ka po kayong mag-divest. Nabanggit nyo po mismo na kailangan nyo po mag-divest because there is a conflict of interest. Very clear po yan. Huwag nyo kami bulahin kung saan-saan na tayo dinadala nito J. Ruiz sa mga diskurso niya mga guys. Diba? Huwag masyadong magpa-autot dyan kasi ang baho po. Alright, dumako naman po tayo dito sa isang balita mga guys. Usaping budget. Ito ang development po sa budget. Maganda po kasi dumalo na po si Vic Rodriguez dyan sa oral arguments dyan sa Korte Suprema. At ang makagandahan po kasi itong si Kimbo pinapatawag na po ng Korte Suprema. Mirisi, naalala niyo mga guys, yung binanggit niya na interview siya ng media, sabi niya, baka doon po yan sa Technical Working Group kasi binibigyan daw nila ng authority itong Technical Working Group. Yan, dahil sa pahayag mo yan, na-intriga ang Korte Suprema, talaga pinapatawag ng itong buhaya mga guys. Makinig tayo dito kay Vic Rodriguez sa kanyang interview po. Let's go. Sa halip na isang araw lang ang pagdinig sa oral arguments sa petisyon na inihain laban sa 2025 General Appropriations Act o 2025 GAA, nagdesisyon ang Korte Suprema na gawing 3 araw na tuloy-tuloy ang oral arguments mula April 1 hanggang 3 sa Baguio City. Ayon sa petitioner na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, sinabi ng SC na kulang ang isang araw lang sa dami ng dapat talakaing issue sa petisyon. Sa dami ng dapat talakayin and perhaps because of the very difficult nature of understanding the budget process law and as well as the entire budget itself, yung remains na issue, 4 na issues yun na constitutional issue. Dagdag pa ni Attorney Rodriguez, obligado ring dumalo sa pagdinig ang chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa BICAM report ng 2025. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng Technical Working Group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the Bicameral Conference Committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the Technical Working Group as the one who filled in those blanks.
Bukod kay Congresswoman Kimbo, ipinag-utos din ng SC na dumalo ang Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Sinisikap ang kunan ng UNTV News ng reaksyon si Congresswoman Kimbo hinggil dito. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat lang naharapin ito. Well, para sa amin sa makabayan, edi tama lang na harapin nila 'yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng desisyon ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, at yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Ayon pa kay Atty. Rodriguez, puspusan na ang kanilang paghahanda para sa oral arguments at paglalaanan niya ito ng oras kahit panahon na ng kampanya. Ayan na nga Kimbo. Oh, humihirit pa itong si Castro Kimbo. Naku po, Castro. Oh, sige, taluhin mo na yan si Kimbo. Talo-talo na kayo dyan. Tapos, pagdating sa usaping impeachment, oy, best friend na naman kayo. Mga gugong. Di ba? Magandang balita po yan. Talagang inuusin na po ng Korte Suprema itong si Kimbo. I-explain nyo yan. Ngayon, ikaw ang hero kasi ikaw po ang nagbanggit dyan na sinasabi mo na typographical error. Tapos ito pang mga staff ninyo. Ngayon, ipapatawag pati mga staff ninyo dyan sa Senado rin. Ako po, mga technical staff, ipapatawag din po ng Korte Suprema. Nako, ang saya-saya ng Korte Suprema mga guys. Shoutout dyan sa Korte Suprema, mabuhay po kayo. Ang ganda po ng mga response po ninyo. At saka wag din natin kalimutan, itong Korte Suprema din, pinapasagot din sila din doon sa petition po ni BP Sara patungkol sa impeachment naman. Question ni BP Sara, di ba? O naalala nyo? Binibigyan po na sila ng 10 araw itong Senado at saka Kongreso to reply on BP Sara's petition. Dito naman po tayo mga guys, meron akong nasagap na balita dito po sa Business Africa Insider. May nag-congrats po dito kay Bongbong Marcos. Congratulations daw po dahil number 2 ang Pilipinas sa lowest quality of life. Nakikita nyo dyan mga guys. Number 2 po ang Manila in 2024 sa lowest quality of life. Naku po, ganon. Nasaan ka na ganon? Diba? Sinasabi ni ganon na mas gumaan daw ang buhay. Ito, ganon, oh. Lowest quality of life ang Manila. Nakakahiya naman po kayo. Bangag. Huwag kasi puro lang kayong ngiwi yung pangilatupang. Ay, nako. Kahit na anong kansyon na gagawin natin dito sa mga ilayupag, no? Walang pakapala lang talaga ng mukha. Sige lang, sabi nga ni BP Sara. Og ang iyahang gaba, Yan, di ba? pili magsaba. Alright. Sana po, maganda rin po ang development dyan sa Korte Suprema. Shoutout din sa inyo. Magaling po, maganda ang response ng Korte Suprema po. Talagang satisfied po ang taong bayan, lalo na po dyan sa PhilHealth. Sana naman maibalik. Yan ang tanong. Hoy, Romualdez, eto, si Saldico, nasa na kaya ito nagtago? Tingin na yung response. Saldico, ano nangyari dyan? Pinapabalik na po ang 60 billion na pundo. Para po yan sa taong bayan. Maawa naman po kayo. Palibhasa, wala kayong takot, andyan kayo, di ba? Nasa pwesto kayo, nasa poder kayo, may mga kapangyarihan kayo. Talagang tinatakot nilang itong mga mahihirap. Tapos, gusto nyo pang pigilan ang mga vloggers. Ito nga lang ang social media ngayon. Talagang nagngangakak ang taong bayan. Gusto nyo pang pigilan. Mahiya naman po kayo. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.